Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin latest news. Eto, tagumpay na Castro nanlumo. Nako po, walang kawala sa matinding pasabog ng INC at Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng ating video. At syempre, pati na rin po ng ating kaibigan dito sa baba, Your News PH, nasa description po ang link ng kanyang channel. Pa-subscribe na rin po mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, nako, ito may share lang po ako na balita, no? May nag-resign po mula sa Kongreso. Eto, mga kababayan, it is good news, pero ang tanong, sino kaya ang papalit sa kanya? Baka mas buhaya pa ang pumalit sa kanya. Eto mga kababayan ang balita. Tingnan niyo po si Saldico. I-zoom in ko lang po mga kababayan, no? Yan, Representative Saldico on stepping down as House Committee on Appropriation Chair. Yan mga kababayan. Kahapon po yan, January 13, 2025. Sabi niya po, I extend my heartfelt gratitude to the majority in Congress for graciously accepting my decision to step down as chairman of the House Committee on Appropriation. This decision made with a heavy heart, no, is driven by pressing health concern. Yan, health concern daw, mga concerns, you know. The highly demanding nature of my role has taken its toll, no. Sabi niya, and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. Nako, biglang nagkasakit po si Representative Saldico. Bigla pong nagkasakit matapos po ang rally ng INC. Baka natatakot po na, di ba? Baka natatakot na po itong si hindi na po kinaya yung mga ginagawa, no? Ginagawa nila. Kaya ito, nagkasakit bigla. Sabi niya pa, I have always served at the pleasure of the majority. I am deeply honored to have been entrusted with the immense responsibility of steering the nation's budget in service of the House of the People and the constituent we represent. Ako. Yan. Baka maraming nagalit sa'yo ng mga congressman. Kasi yung ginawa niyong budget ay hindi makatarungan, no? Kaya yan. Bigla ka tuloy nagkasakit. Sana gumaling ka agad, Representative Saldico. So, ito pa mga kabayan, bukod po kay Saldico na nag-resign as chairman ng Committee on Appropriation. Okay? Ito naman po, si House Speaker Martin Romualdez. Ito. Kahapon po ito. Hindi ko alam kung bakit inuulit-ulit ito ng News 5. I think na-share ko na po ito nung mga nakarang buwan Pero ito mga kababayan, 12 hours ago. Ibig sabihin, kahapon lang ito. Kasabay po ng INC Peace Rally, no? Ito po, basahin ko po sa inyo yung post ng News 5. Nako, talaga naman itong News 5 na ito. Ito po ang sabi. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez, let this be our promise, no?
Public trust is sacred, sabi niya, and this house will never betray it, no? Sa mga umaatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabahong inatang sa atin ng mamamayan. Nako, ano kayang trabaho yan? Hindi tayo aatras sa anumang laban para sa bayan. So napakagandang tingnan, no? Pakinggan, napakagandang pakinggan po yung kanyang sinasabi. Pero ang tanong, sinasabuhay nyo ba yan? Sinasabuhay nyo ba yan? At mukhang hindi ka rin hindi ka parang yung mukha niya parang hindi taos-pusong sinasabi, di ba? Sa pagmumukha ni Speaker Martin Romualdez, parang hindi siya masaya sa kanyang sinasabi. Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon dito po sa dalawang ito? Sa pag-resign ni Saldico at ito namang mensahe ni Speaker Martin Romualdez, no? Comment na lang po sa baba. So, eto na mga kabayan, simulan na po natin to. Franz Castro nagsalita tungkol sa ginaganap ngayon na INC rally. Nako, minaliit po niya, tapos binatikos pa niya yung intention ng rally na for peace. Sabi niya, hindi. Ano yan? Basahin ko ang kanyang statement, Pinost ito ni Chito Puente. Sabi niya, this rally is not about peace and unity. It's a calculated move to protect Vice President Duterte from answering various allegations about her misuse of confidential funds. Grabe mga kababayan, no? Hanggang ba naman dito sa rally, confidential fund pa rin ang sinisigaw ni Castro, mga kababayan. Naku po, asikasuhin nyo na lang po yung impeachment ninyo laban kay Vice President Sara Duterte nang magkaalaman na. Hindi yung puro kayo confidential fund. And her accountability for the deteriorating quality of education in our country. Walang rally ang makapagbubura sa katotohanan So yan mga kabayan, bigyan na lang po natin ng konting komento yung sinasabing quality of education. No? Kasi kung isipin natin, mga karibin natin, no? Itong si Franz Castro, siya po ang siya po ang representante ng ating mga guro, di ba? Dapat ikaw po ang gumagawa ng batas. Ikaw po ang gumagawa ng batas to have a quality education, higher quality, no? Best quality of education dito sa Pilipinas. Kasi ikaw po ang representante ka ng mga guro. Diba? Now, si Vice President Sara Duterte, nung nandun po siya sa Department of Education, executive po yun. Kung ano ang ginagawa niyong batas dyan sa Kongreso, sa Kamara, i-execute lang po ng executive branch natin. Like, Office of the President, Vice President, at saka yung Department of Education, di ba? Anong gusto mo? Gumawa ng sariling batas si Vice President Sara Duterte? Paano nga magkakaroon ng quality education kung sa pondo pa nga lang hirap na kayong magbigay, di ba? Dapat managot ang mga opisyal sa gobyerno sa kanilang mga ginawa. Ang milyong Pilipino sumusuporta sa impeachment at
humihingi ng hustisya at pananagutan. Eto mga kabayan, no, i-challenge po natin itong si Representative Castro. Kung talagang millions yung gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte, sige nga, pagkatapos po ng rally ng INC, ngayong araw na ito, or kung kailan nyo gusto, simula ngayong araw na ito, mag-rally din kayo. Ipakita nyo yung sinasabi nyong millions na gustong impeach kay Vice President Sara Duterte para makita natin, di ba? Mahirap naman kung sabihin mo lang millions, kahit pa billions yung sinasabi mo, kung wala rin naman kami makikita. Unlike dito sa INC, no? Eto talaga, millions mga kabayan, at ipinakita sa inyo. Kahit sabihin pa natin, 100,000 lang yung dumalo. Sa peace rally, no? 100,000 lang. Makikita mo rin naman yung 100,000 na sinasabi mo, nandyan talaga. But I think it's not, no? Millions po. Millions po yata ang umaten. Now, we are challenging Franz Castro to conduct also a rally, no? Sa sinasabi niyang millions na gustong magpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Hindi political theatrics. Walang tunay na kapayapaan kung walang hustisya. Ang galing naman ng ang ganda naman ng panawagan ng hustisya daw. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya? Ikaw nga, convicted ka pero nakalaya ka. Yan ang dapat na bigyan natin ng hustisya, di ba? Yung mga katutubo na sinintensya na ng korte na child abuse, child trafficking ba yun? Convicted na nga ano lang kasi, ang justice system natin naman requires appeal. Kaya, kahit may conviction na, kulong na sana, kaya lang dahil sa sistema, nag-appeal muna. So, masyadong matapang na nagsasabi na hustisya daw. Anyway, masyadong matapang ang mukha, mga kabayan. Hindi siya naniniwala sa hangarin ng iglesia ng pakay ng rally is para sa kapayapaan at pagkakaisa. Ano daw ito? Calculated move to protect Vice President Sara from impeachment. Meron din akong napanood na vlog ng mga dilawan, si Christian Isguera at saka itong si Professor Ronald Llamas. Ganyan din ang sinasabi na hindi unity, kundi to protect VP Sara from impeachment. Anyway, that's part of democracy. Kanya-kanyang Ganun naman talaga mga kabayan, di ba? Pinaalam rin naman ng INC, no? Yung nila, yung purpose ng kanilang pag-rally, peace rally. Sinabi nila na sinusuportahan nila yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. dahil hindi kailangan, no, i-impeach si Vice President Sara Duterte. So, anong problema nyo? Yun naman talaga ang totoo. Di ba? Ibig sabihin, hindi ko alam kung anong gusto nyong i-point out dyan sa sinasabi nyo. Kayong mga dilawang mga di ba? Yun naman talaga para hindi po ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi, kayong mga kayo, wala kayong gustong gawin kundi impeach. Ang gusto naman ng INC is mag-reunite, but it's not going to happen. Mag-reunite yung unity team. Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos Jr. magtrabaho ulit. Unity nga no? But gaya nga pong sabi ko, mga kabayan, hindi na po yan mangyayari. At malabong mangyari
At malamang wala pong plano ang mga Duterte na gawin ulit yan. Siguro ko kung in the whole history, in political history ng Vice President natin, siguro ko yan na po ang isa, no, sa kanyang pinagsisihang desisyon sa kanyang pagiging sa kanyang political career, no. Yan pakikipag sanib pwersa, unity with the Marcoses, mga kabayan. Kasi ginamit nga lang po, no, ang ating Vice President. Pananaw. So, bahala ng taong bayan. The fact na ang daming mag-attend, hindi lang members ng Iglesia ni Cristo ang nag-attend yan. Kaninang alas 10, ang estimate na ng crowd na nandun sa Quirino Grandstand sa Luneta, maabot na po ng 1.5 million. So, alas 4 pa ang climax ng rally. So, may napanood akong vlog, si Gil Bautista, abot daw ng 6 million ang siguro yung 6 million buong Pilipinas na, kasi 13 locations po ang peace rally ng iglesia. So, kung ako ang mag-estimate, sa Quirino Grandstand, abot yan ng 2 to 3 million. Pinakamababa, 2 million. Pinakamataas, 3 million sa Quirino Grandstand. And then, suma total, sa buong sambayanang, sa 13 different locations, agree ako niyan, aabot yan ng 6 million. Sa Davao lang, is Iglesia ni Cristo members lang, aabot na ng 500,000 ang mag-attend hindi pa kasama ang KOGC at iba pang mga Pilipino na gustong sumali. Kaya madaling abutin yung yung 6 million nationwide. So, dito So yan, mga kabayan, nakita na natin ang patikim, no? Patikim po ng pwersa ng taong bayan, no? Kung ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mga ginagawa. Maybe, posibleng maulit po ang ganitong eksena. But in the second time around, mga kababayan, it's not about peace rally, no? Merong bababa, mga karibyo natin, kapag hindi pa, no? Kasi itong ginawagawang ito, simple lang ito, mga kabayan. But this is a warning, no? Itong ginagawang peace rally, this is a warning na ayusin nyo yung trabaho nyo. Kapag hindi niyo inayos yung trabaho nyo, this is going to happen again, no? At sa susunod na pagkakataon, it's not about peace rally, no? Mayroong babagsak na po. Kapag hindi pa rin nakinig, no? Isang ganun lang. Isang parang magic, di ba? Ito nga parang magic lang di ba? Ang dami ng tao agad. Kita nyo na. This is a warning, mga kababayan, no? Kaya kailangan talaga mag-ano na kayo. Ayusin nyo na po ang trabaho ninyo kung ayaw nyo talaga na mapababa tulad ng ibang mga presidente, no? Na walang ginawa kundi ang Well, anyway, mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, i-comment po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Yan. Pa-like naman po ng video ito. Maraming salamat. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.